Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab shalanawa, Abaya Hawa Shabasamayam, Salaka Lanawa, Ail Kataa Yanawa, Watawadalak Ail Damak, Sasatap at Kataa Yanawa, Kal Halal Hawadla Abaya Hawa Alhayam, Bahasa Masyayak Yahwasay, Bahasam Raw Kakadas, Yaman. Okay, palakpakan natin si Masyayak Yahwasay. Palakpak. Okay. Sa chapter 62 and 63 tayo. Okay, simula tayo agad. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 62, verse 1 to 27. Sa taong iyon, na ika-70 na taon ng pagbaba ng mga Israelita sa Ehipto, ay namatay si Ruben, na anak ni Israel, sa lupain ng Ehipto. Si Ruben ay 125 taong gulang nang siya'y mamatay, at inilagay nila siya sa isang kabao, at siya ay binigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At sa 80 taon ay namatay ang kaniyang kapatid na si Dan. Siya ay 120 taon sa kanyang kamatayan. At siya ay nilagay din sa isang kabaong at ibinigay sa mga anak ng kanyang mga anak. Okay, nagkamatayan ng mga anak ng Israel. Kasi si Ruben, 125 eh. Ang 120 si Dan. Biro mo namang edad na yan. Pero actually, kahit si Matusalem na abot siya na 969, hindi pa rin nakaabot sa isang araw ni Yahweh. Ang isang araw ni Yahweh ay 1,000 taon sa atin. So ang ating buhay dito, minuto lang. Minuto lang. O kalating oras lang. Kasi si Adan, di rin umabot eh. Oo. Di rin umabot 1,000 eh. Lalo na, ang iba mamatay, 50, 80. Wala, minuto lang yan. So, sa isang araw ni Yahweh, 1 day para sa kanya, aba 1,000 taon sa atin. Matagal sa atin, 1,000. Pero sa kanya, 1 day lang sa kanya. Ang buhay natin, minuto lang kay Yahweh. That's why alam niyang simula natin, alam niyang ending natin. Kasi minuto lang sa paningin niya eh. O ngayon, ito, patayan dalawa. O, tuloy tayo. At nang taong iyon ay namatay si Chusam na hari ng Edom. At pagkatapos niya ay naghari si Hadad na anak ni Bedad sa loob ng 35 taon. At sa 21 taon ay namatay si Sakar na anak ni Israel sa Ehipto, at si Sakar ay 122 taong gulang sa kanyang kamatayan. At siya ay nilagay sa isang kabaong sa Ehipto at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At sa 82 taon nang namatay si Aser na kanyang kapatid, siya ay 123 taong gulang sa kanyang kamatayan. At siya ay inilagay sa isang kabaong sa Ehipto at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. So, ang lahat ng 12 tribe, maanak ni Israel, pati si Israel, sa Egypt talaga sila namatay lahat. Pero masagana ang buhay nila sa Egypt. Doon sa Kanaan, gira sila doon, bakbakan. Dito, relax na sila. Mayroon mang bakbakan, pero saglit lang. Wala na silang problema sa pagkain. So, ito naman sa yung hari ng Edom, ay napalitan na, namatay si Hadad. Hadad ang pumalit na anak ni Bedad. So, tuloy tayo. At sa 23 taon
ay namatay si Gad. Mm. Siya ay 125 taong gulang sa kanyang kamatayan. At siya ay nilagay sa isang kabaong sa Ehipto at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At nangyari, nang 84 na taon na siyang 50 taon ng paghahari ni Hadad na anak ni Bidad, na hari sa Edom, napitisan ni Hadad ang lahat ng mga anak ni Esau, at kaniyang nihanda ang kaniyang buong hukbo na humigit kumulang 400,000 lalaki, at kaniyang itinuro ang kaniyang daan patungo sa lupain ng Moab, at siya yumaon upang makipaglaban sa kanila sa Moab. So, itong Edom ngayon, ito yung bansang Israel ngayon na pinangunahan ni Netanyahu. Yung panahon nila, ang hari? Si Hadad, na anak ni Bidad. Si Hadad. Lulusubin nila ang Moabites. China. Yun ang bansang China ngayon. So, kumbaga Israel na mga Edomites fight against China. Ang Moabites, ang Moab, China ngayon. Ang Edomites, yung Edom, yun yung bansang Israel ngayon. Sila ang nag-okupya, mga lahi ni Esau. Yung mga totoong mga Hebrew Israelites, scattered sa 4 na sulok ng mundo. At tayo mga nandito, Manasseh tribe, Sibulon tribe, Naphtali tribe, Aser tribe. Yan, kalat. Di pa tayo nabuo. Ngayon, kailan mabuo? Mukhang doon na sa atas sa New Jerusalem eh. New heaven, new earth, and new Jerusalem. Baka doon na ibubuo. Kasi hindi na pwede balik doon. Defiled na yung lugar na yan eh. Tsaka wasak. Binasak ng Iran, di ba? Okay. Okay, tuloy tayo. At narinig ng mga anak ni Moab ang bagay na ito. At sila'y totoong natakot. At sila'y nagsugo sa mga anak ni Madian upang tulungan sila sa pakikipaglaban kay Hadad na anak ni Bidad na hari sa Edom. At si Hadad ay naparoon sa lupain ng Moab. At ang Moab at ang mga anak ni Madian ay lumabas upang salubungin siya. At sila'y nagsihalay sa pakikipagbaka laban sa kaniya sa parang ng Moab. At nakipaglaban si Hadad sa Moab. At nabuwal sa mga anak ni Moab at sa mga anak ni Madian, at maraming napatay na may 200,000 lalaki. Yan. So, mukhang dihado ang Moabites ito. At saka yung kalaban na kasama pa nila ang Midianita eh, yung Madian, Midianita eh. Lahi ito ni Ketura at saka ni Abraham eh. Okay, tuloy tayo. At ang pagbabaka ay napakatindi sa Moab. At nang makita ng mga anak ni Moab na ang pagbabaka ay mabigat sa kanila, ay nanghina ang kanilang mga kamay at tumalikod at iniwan ang mga anak ni Madian upang magpatuloy sa pagbabaka. At hindi nalalaban ng mga anak ni Madian ang mga hangarin ng Moab, kundi sila'y nagpakalakas sa pakikipagbaka at nakipaglaban kay Hadad sa buong hukbo niya. At ang buong Madian ay nangahulog sa harap niya. At sinakta ni Hadad ang buong Madian. At kaniyang pinatay sila ng talim ng tabak. At walang nalabi sa kanila na naparoon upang tumulong sa Moab. Biro mo ha, itong Moab nagpatulong sa Midianita o Madian. Kinain. Ngayon, nakita nila ang labanan, medyo talo sila, para hindi sila mamatay, tumakas, iniwan nila ang Madian. Grabe, kinain sila. So, ang Madian tuloy ang nayari. So, itong Moab, matuso to eh. Tumusuga. Matuso ang Chinese, no? Matuso. Okay.
ka. Okay. Dapat 11. Hmm? Walang 11. Okay, hanggang 12. Ah, tapos na to? Ah. 12 oh. Ah, At 13. nang ang lahat ng mga anak ng Madyan ay nasawi sa pagbabaka, at ang mga anak sa Moab ay nakatakas, at ginawa ni Hadad ang buwang Moab sa panahong yaon na magbibigay ng buwis sa kaniya. At sila'y naging nasa ilalim ng kanyang kamay, at sila'y nagbigay ng taunang buwis ayon sa pinag-utos ni Hadad na hari ng Edom. At si Hadad ay bumalik sa kaniyang lupain. At sa paghihimagsik ng taon, nang mabalitaan ng mga nalabi sa bayan ng Madyan na nasa lupain na ang lahat ng kanilang mga kapatid, ay nangabuwal sa pakikipagbaka kay Hadad alang-alang sa Moab, sapagkat ang mga anak ni Moab ay tumalikod sa pagbabaka at iniwan ng Madyan upang lumaban. Nang magkagayoy, ang 5 sa mga prinsipe ng Madyan ay nagpasya na kasama ng nalabi sa kanilang mga kapatid na naiwan sa kanilang lupain upang ipaghiganti ang pakikipaglaban sa Moab. Ah, ito na ngayon. Ang dating magkasama, magkaaway na. Dahil matuso itong Moabites eh. Iniwan ang Madyan eh. Nakita lang dihado, dapat dihado to, takas tayong lahat. Oh, para hindi masaktan ng mga Madyan. Pinaubos eh. Iniwan nila. Siguro lang sarili nila. Ngayon, itong prinsipe ng Madyan ngayon, nagalit. Ngayon, maggigira na itong Moab at saka Madyan. Ah, tuloy. At ang mga anak ni Madyan ay nagsugo sa lahat ng kanilang mga kapatid na mga anak ng silanganan. At sa lahat ng kanilang mga kapatid, ang lahat ng mga anak ni Ketura ay naparoon upang tulungan ang Madyan na lumaban sa Moab. At narinig ng mga anak ni Moab ang bagay na ito. At sila ay totoong natakot ng lahat ng mga anak sa silanganan ay nagpipisan laban sa kanila sa pakikipagbaka. At silang mga anak ni Moab ay nagpadala ng sulat sa lupain ng Edom kay Hadad na anak ni Bedad na sinasabi, "Lumapit kayo ngayon sa amin at tulungan kami at aming sasaktan ng Madyan, sapagkat silang lahat ay nagtipon-tipon at dumating laban sa amin kasama ang lahat ng kanilang mga kapatid na mga anak ng silangan upang makipagdigma, upang ipaghiganti ang kapakanan ng Madyan na nahulog sa labanan." Colonization kasi ang ginawa ng Edom. Gicolonize nila ang Moab. That's why na ang Moab, magbibigay na sila ng buhis taon-taon sa Edom. Tayo, colonize tayo ng Espanya. Tapos, sunod na colonize ng Japan. Saglit. Tapos, na colonize ng Amerika. Ngayon, itong Edom at saka Moab, ginira ng Edom ang Moab. Tumulong ang Madyan. Ngayon, napatay ang Madyan, tumakas to. Pero, hindi sila makatanggi, colonize sila, nagbibigay sila ng buhis taon-taon sa Edom. Ngayon, ito namang Madyan ay sa mga kapatid nila, pinuntahan nila yung taga-silangan, yung mga anak ni Ketura. Kasi mga anak naman itong Ketura at saka Abraham eh. Sama-sama sila, gigirahin lang Moab. Ito namang Moab, nagpatulong naman sa Edom. Tulungan nyo kami. Kasi nagbibigay na kaming buhay sa inyo, under na kami sa inyo eh. Ngayon, tulungan mo kami, gigirahin kami ng Madyan at saka itong mga taga-silangan na sila magkakapatid. Tumulong naman ang Edom. Okay, tuloy yung kwento. At si Hadad na anak ni Bedad na hari sa Edom ay lumabas na kasama ng kanilang
bagong hukbo at naparoon sa lupain ng Moab upang lumaban sa Madian. At sinakta ni Hadad ng talim ng tabak ang lahat ng mga anak ng Madian at ang mga anak ng silanganan. At iniligtas ni Hadad ng panahong yaon ang Moab sa kamay ng Madian. At ang mga nalabi sa Madian at sa mga anak ng silanganan ay tumakas sa harap ni Hadad at ng kaniyang hukbo. At hinabol sila ni Hadad sa kanilang lupain. At sinaktan sila ng isang napakabigat na patayan. At nangahulog sa daang mabigat na patayan. So, talo ang mga taga-silangan at saka Madian. Talo sila sa Edom kasi tumulong ang yung Edomites. Lahi ni Esau, tumulong. So, malakas tong Edom yung pinamunuan ni Hadad. So, nagsani puwersa ang Edom at saka Moab laban sa Madian at saka sa silangan. Natalo pa rin sila. Yan ang nangyari. So, nung araw, gira-gira, di ba? Ito ngayon, ganun din nangyari, gira-gira. Kasi colonization para pag matalo ka, under ka na sa kanila, at yung buhis mo, ay sa kanila mapunta. So, yun ang tuloy. At iniligtas ni Hadad ang Moab sa kamay ng Madian. Sapagkat ang lahat ng mga anak ni Madian ay nangabuwal sa talim ng tabak. At si Hadad ay bumalik sa kaniyang lupain. At mula sa araw na yaon, ay kinapuotan ng mga anak ni Madian ang mga anak ni Moab, sapagkat sila ay nangabuwal sa pakikipagbaka dahil sa kanila. At nagkaroon ng malaki at malaking alitan sa pagitan nila sa lahat ng mga araw. Yan. Pero magkakakampi tayo dati. Kailan yung natalo tayo, tumakas kayo, kaming naiwan, kami tuloy na uubos. Ngayon, gigirahin ka namin, kasama yung kapatira namin taga-silangan, nagpatulong ka naman sa Edom. Natalo kami sa inyo. So, yan talaga. Ang dating magkakampi, magkalaban. Ang dating magkalaban, magkakampi. Yan ang nangyari. Okay, tuloy tayo. At lahat na nangasumpungan sa Madian sa daan ng lupain ng Moab ay namatay sa pamagitan ng taba ng Moab. At lahat na nangasumpungan sa Moab sa daan ng lupain ng Madian ay namatay sa pamagitan ng taba ng Madian. Ganito ang ginawa ng Madian sa Moab at ang Moab sa Madian sa loob ng maraming araw. At ito ay nangyari na sa panahong iyon na si Huda na anak ni Israel ay namatay sa Ehipto sa 86 na taon ng paglusong ni Israel sa Ehipto. At si Huda ay 129 na taong gulang sa kanyang kamatayan. At kanilang inimbalsamo siya at inilagay siya sa isang kabaong. At siya ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. Patay si Judah. Ubos-ubos na sila yung mga anak ng Israel. Ubos-ubos na sila. Okay, tuloy. At sa 89 na taon ay namatay si Neptali. Siya ay 132 taong gulang. At siya ay nilagay sa isang kabaong at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At nangyari sa isang taon ng paglusong ng mga Israelita sa Ehipto sa makatuwid bagay sa ikatatlongpong taon ng paghahari ni Zebo na anak ni Lapas, na anak ni Esau, sa mga anak ni Kitim. Ang ilan ng mga taga-Afrika ay naparoon sa mga anak ni Kitim upang sangsamin ang ilang bagay gaya ng dati. Ngunit hindi sila sinalakay sa loob ng 13 taon na ito. Ayan. So, patay na ang grand lolo mo, Pastor Bade. Pastor Rada Ikik, patay na ang grand lolo, si Naphtali.
Kasi, ilang taon siya? 152. 122. So, talagang gurang na. Talaga. At least naabot ng more than more than 100. Sa ating panahon, hindi na maabot ng more than 100 tayo. So, ganon. So, mukhang ubos-ubos na ang mga anak ni Israel. Patay na lahat. Ito naman si Sipho, na anak ni Epas. Ayan. Ito nang proteksyonan niyang samsamin ng mga taga-Afrika, ang lupain. Magaling to si Sipro eh. Ngayon, tuloy tayo. At sila ay dumating sa kanila sa taong iyon. At si Zepho na anak ni Lapas ay lumabas sa kanila, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, at sinaktan nila ang mga hukbo ng Afrika, at tumakas sila mula sa harap ni Zepho, at ang mga napatay ay bumagsak sa harap niya. At si Zepho at ang kanyang mga tauhan ay hinabol sila, na nagpatuloy at sinaktan sila hanggang sila ay malapit na sa Afrika. At nabalitaan ni Angias na hari ng Dinaba sa Afrika ang bagay na ginawa ni Zepho. At nabagabag siya ng mainam. At si Angias ay natakot kay Zepho sa lahat ng mga araw. O yan. Kinatakutan na ni Haring Agias si Sipho. Samantala, ito dati niyang chief of staff niya to eh. Pinuno ng sandatahan. Ito, matagal to nakulong sa Egypt eh. Kasi nadala to ni Joseph. Kinulong to. Eh nga patay na si Joseph, eh nakatakas to. Doon siya pumunta sa Haring Agias sa Dinaba, Afrika. Ngayon, na hindi naman to pumayag na lusubin ang Egypt, tumakas siya, napunta siya sa Kitim. Hanggang naging hari sa Kitim. Ngayon, sa sunod Sabat, lulusob na sila sa Egypt. Magsama-sama na yon ang Edomites, Edom, Kikim, Silangan, Ismailite. Sila magsama-sama. Marami sila eh. Yung pila nila, abot ng 3 araw na paglalakad mo. Mula sa simulang pila, hanggang papunta sa pinakadulo. 3 days ang lakad mo sa dami nila. Parang buhangin ng, mahigit pa sa buhangin ng karagatan. Pero ang kalaban nila sa Egypt, 4,000 lang ang mga Egyptian. Ang mga apo ni Israel, 150 lang. So, sa sunod Sabat yun, bakbakan doon. Pero ito, ngayon, lulusobin to siya na nagpatulong sa kay Hawa eh. Nagsabi ng mga anak ni Sikem na, di ba, yung Hawa ninyo, alhayam, mano yun, tulungan. Mabasa natin mamaya dito. Ito. Ito na, pangalawang, Ang aklat ni Jasher, Kabanata 63, verse 1 to 35. At nang 93 taon ay namatay si Levi, na anak ni Israel, sa Ehipto. At si Levi ay may 137 taon nang siya'y mamatay. At siya'y nilagay nila sa isang kabao. At siya'y binigay sa mga kamay ng kaniyang mga anak. At nangyari, pagkamatay ni Levi, nang makita ng buong Ehipto na ang mga anak ni Israel na mga kapatid ni Joseph ay patay na, ang lahat ng mga Ehipsyo ay nagsimulang pahirapan ang mga anak ni Israel at pinahirapan ang kanilang buhay mula sa araw na iyon hanggang sa araw ng kanilang pag-alis sa Ehipto. At kanilang kinuha sa kanilang mga kamay ang lahat ng ubasan at mga bukid na ipinigay sa kanila ni Joseph, at ang lahat ng mga matikas na bahay ng Ehipto, at ang lahat ng magagarang bahay ni Israel, kinuha, at iyang lahat ng mga bahay sa mga anak ni Israel ng mga araw na iyon ay kinuha ng mga Ehipsyo. Si Levi ang pinakahuling namatay sa mga anak ni Israel. Yung namatay na ang lahat anak ni Israel na kapatid ni Joseph, doon na nagsimulang pahirapan na ang mga Israelita sa mga Egyptian. Pero mo ha,
bahay, lupain, kinuha lahat. Nagaw. Binalik. Inagaw. Oh, so, parang squatter na tuloy sila eh. Ganon kahirap silang doon. Mulang namatay si Joseph hanggang namatay ang lahat ng kapatid niya. Si Levi ang pinakahuli, wala na. Kinuha na lahat ng property. So, dito magsimula ang hirap ng mga Israelita. Dito ngayon. Tuloy tayo. At ang kamay ng buong Ehipto ay naging lalong mabigat ng mga araw na iyon laban sa mga anak ni Israel. At sinaktan ng mga Ehipsyo ang mga Israelita hanggang sa ang mga anak ni Israel ay napagod sa kanilang buhay dahil sa mga Ehipsyo. At ito ay nangyari na. Sa mga araw na iyon, sa 102 taon ng paglusong Israel sa Ehipto, na si Paraon na hari ng Ehipto ay namatay. At si Melon na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. At ang lahat ng makapangyarihang lalaki ng Ehipto at ang lahat ng lahing iyon na nakakilala kay Joseph at sa kaniyang mga kapatid ay namatay sa mga araw na iyon. Yan. So, yung mga kakilala kasi ni mga Egyptian na mga kilala, namatay na. So, wala na. Parang hindi na sila kilala. Doon nagsimula. Namatay ang mga anak ng Israel lahat. Namatay rin yung mga mga Egyptian na kilala nila na ang mga Israelita. Sila na nga mga next generation. Wala na. Simula na silang pahirapan. Gano'n, no? Yung mga kapu-apuhan na. Tuloy. At bumangon ang ibang lahi na kahalili nila na hindi nakakilala sa mga anak ni Israel at sa lahat ng kabutihan na kanilang ginawa sa kanila at sa buong kapangyarihan nila sa Ehipto. Kaya ang buong Ehipto ay nagsimula mula sa araw na iyon upang pahirapan ang mga buhay ng mga anak ni Israel. At pahirapan sila ng lahat ng uri ng pahirap na paggawa sapagkat hindi nila nakilala ang kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa mga araw ng tagutog. At ito rin ay mula sa Yahweh para sa mga anak ni Israel upang makinabang sila sa kanilang mga huling araw upang makilala ng lahat ng mga anak ni Israel ang Yahweh nilang Alahayam. Isa rin yun na pinahintulot ni Yahweh na pahirapan ang mga Israelita para makilala nila sa Yahweh at sumunod. Ganon. Biro mo at ito rin ay mula sa Yahweh para sa mga anak ni Israel upang makinabang sila sa kanilang mga huling araw upang makilala ng lahat ng mga anak ni Israel ang Yahweh nilang Alahayam. Kasi pag hindi talaga pahirapan, may banjing-banjing na, na, wala na. Madadala na sa mga ibang Diyos-Diyosan. That's why na itong kahirapan minsan, inalaw to. Kasi ito yung apoy na nagdadalisay sa atin, yung kahirapan na apoy na nagdadalisay. Huwag mong sabihin na sana bago man mapuntang langit, makaramdam mo na tayo ng blessing na malaki. Depende ni Yahweh yun. Depende ni Yahweh yun. Kung ang kalooban niya ang masunod, hindi tayo. Kasi siya ang nakaalam eh. Ang ating kasing pananaw, parang maiksi na, hindi na. Si Yahweh kasi tingin niya, minuto lang tayo sa kanya, mula pinanganak na hanggang minuto lang tayo eh. Sa atin, ilan taon na, pila na, 68 na ko. Matagal sa atin, sa kanya minuto lang. That's why, alam ni Yahweh ano ang nakakabuti sa atin at ano ang nakakasama. Gagawin niya yung makakabuti. Dadaan tayo ng dalisayin tayo ng apoy ng kahirapan at asinan tayo para maalat. Yan ang Okay, tuloy tayo. At upang malaman ang mga tanda at mga makapangyarihang kababalaghan na gagawin ni Yahweh
kanilang mga ninuno at lumakad sa lahat ng kanilang mga daan. Sila at ang kanilang binhi na kasunod nila sa lahat ng araw. Si Melon ay 20 taong gulang nang siya ay nagsimulang maghari. At siya ay naghari ng 94 na taon. At tinawag ng buong Ehipto ang kanyang pangalan na Faraon, ayon sa pangalan ng kanyang ama, gaya ng kanilang nakaugalian na gawin sa bawat hari na naghari sa kanila sa Ehipto. Ayan. Pero mo ha, anong purpose ni Yahweh? Ha? At upang malaman ang mga tanda at mga makapangyarihang kababalaghan na gawin ni Yahweh sa Egypto dahil sa kanyang bayang Israel. Upang ang mga anak ni Israel ay matakot sa Yahweh sa alahayam ng kanilang mga ninuno. Kasi minsan kasi, pag hindi tayo bigyan ng pitik, di na matakot eh. Dahil bigyan ka ng pitik eh. Ang anak, di ba, kung mahal mo ang anak mo, pinapalo mo kung magkakamali. Pero wag naman bugbugin. Hindi naman tayo binubugbog ni Yahweh. Pinapalo lang, tinatapik lang, pinigpikta na tayo para tumanda ka. Pero kung ang magulang pinabayaan ng anak, hindi disiplinahin, ma-exploil yan, maging masama. Si Yahweh hindi ganoon. Talagang papaluin tayo. Yung palo na alam niya na nakabuti sa atin, hindi nakakasama. That's why, ang palo ay hindi yun sarap. Masakit yun. Kahirapan yun na danasin natin. Para magkaroon tayo ng takot sa Yahweh. Matakot sa Yahweh. Ang iba kasi hindi matakot eh. Mabait kasi Yahweh, maunawain. Hindi ko matakot sa kanya. Sige ka. Sige ka. Huwag ka matakot. Sige ka. Isang araw, baka iyak na iyak ka sa matinding kahirapan idaranasin mo. So yan. Yan ang purpose doon na kung bakit sila doon nagkaroon ng matindi. Purifying sila eh ng apoy para maging dalisay. Okay, tuloy tayo. Nang panahong iyon, ang lahat ng hukbo ni Angias na hari ng Dinabas sa Afrika ay lumabas upang kumalat sa lupain ng Kitim, gaya ng dati para samsamin ang ilang bagay. At narinig ni Sebo na anak ni Lapas na anak ni Isaw ang kanilang ulap. At siya'y lumabas upang salubungin sila ng kaniyang hukbo. At kaniyang nilabanan sila roon sa daan. At sinakta ni Sebo ang mga hukbo ng hari ng Dinaba sa Afrika ng talim ng tabak. At walang nalabi sa kanila, at wala ni isa man ang nakabalik sa kanilang hari sa Afrika. At nabalitaan ni Angias ang ginawa ni Sebo na anak ni Lapas sa lahat niyang hukbo, na kaniyang nilipol sila. At pinisa ni Angias ang lahat niyang hukbo, ang lahat ng lalaki sa lupain ng Afrika, isang bayang napakaraming gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat. Oh. Dami na, dami din. Gigirahin na nila ang Kitim eh. Oh. Tuloy. At nagsugo si Angias kay Lukos na kaniyang kapatid, na nagsasabi, halika sa akin kasama ang lahat ng iyong mga tauhan. At tulungan mo akong saktan si Sebo at ang lahat ng mga anak ni Kitim na pumatay sa aking mga tauhan. At si Lukos ay dumating kasama ang kaniyang buong hukbo, isang napakalaking hukbo, upang tulungan si Angias na kaniyang kapatid na lumaban kay Sebo at sa mga anak ni Kitim. At narinig ni Sebo at ng mga anak ni Kitim ang bagay na ito. At sila'y lubhang natakot. At isang malaking sindak ang nahulog sa kanilang mga puso. At nagpadala rin si Sebo ng sulat sa lupain ng Edom ay Hadad na anak ni Bidad, na hari sa Edom, at sa lahat ng mga anak ni Isaw na nagsasabi. Yan. Napapatulong siya kay Hadad na mga Edomites. Kasi Edomites naman si Sipo eh. O, tuloy. Narinig ko
hari ng Dinaba sa Afrika ay pupunta sa amin kasama ang kanyang kapatid para sa pakipaglaban sa amin. At kami ay labis na natatakot sa kanya sapagkat ang kanyang hukbo ay napakalaki. Lalo na kung siya ay lumalaban sa amin kasama ang kanyang kapatid at ang kanyang hukbo. Gayon din, ngayon nga'y sumumpa ka rin sa akin at tulungan mo ako. At tayo ay lalaban ng sama-sama laban kay Angias at sa kanyang kapatid na si Lukos. At ililigtas mo kami sa kanilang mga kamay. Ngunit kung hindi, alamin ninyo na kaming lahat ay mamamatay. Oh, yan. Kabado na rin si ano eh. Si Po eh. Dahil buong hukbo na ng Afrika ang lulusog sa kanila. Saling pwesta. Oo. Magkapatid. Ngayon nangyari, nagpatulong siya. Eh ito namang mga Edomites, eh malaking utang na loob nila sa Afrika eh. Kasi doon sa labanan nila sa Ser, tinulungan sila. Kung wala yung kay Angias na Nibada na hari na tumulong sa kanila, hindi sila magtagboy sa bansang Ser na tinirahan ng mga Edomites. Na tumulong pa sa Ser yung silangan at saka yung ano, yung mga Median din. So, ito ngayon, ang sagot nila. At ang mga anak ni Esau ay nagpadala ng sulat sa mga anak ni Kitim at kay Zepho na kanilang hari na nagsasabi, hindi tayo maaari makipaglaban kay Angias at sa kaniyang bayan, sapagkat ang isang tipan ng kapayapaan ay nasa pagitan natin nitong maraming taon. Mula sa mga kaarawan ni Bela na unang hari at mula sa mga araw ni Joseph na anak ni Israel na hari sa Ehipto na siyang tumulong sa atin na nakipaglaban. At ang marinig ni Zepho ang mga salita ng kaniyang mga kapatid na mga anak ni Esau, ay umiwas siya sa kanila. At si Zepho ay lubhang natakot kay Angias. At hinarap ni Angias at ni Lukos na kaniyang kapatid ang lahat nilang hukbo na may 800,000 lalaki laban sa mga anak ni Kitim. Ngayon, hindi sila tulungan sa mga Edomites, mga sa Edom. Kasi may utang na loob ang Edom kay Angias na hari ng Nibada, Afrika. So solo na lang si Sipo makipaglaban kay Angias. Kasi yung panahon na tinulungan siya, si Sipo, nasa, ano naman siya, sa Egypt naman siya, kinulong naman siya doon ni Joseph eh. So, ito na ngayon ang isang problema ni Sipo. Ngayon, At sinabi ng lahat ng mga anak ni Kitim kay Zepho, dalangin mo kami sa lahayam ng iyong mga ninuno. Marahil ay may ligtas niya kami sa kamay ni Angias at sa kaniyang hukbo. Sapagkat aming narinig na siya ay isang dakilang alahayam at kaniyang ililigtas ng lahat na nagtitiwala sa kaniya. At narinig ni Zepho ang kanilang mga salita at hinanak ni Zepho ang Yahwa at kaniyang sinabi, O Yahwa, alahayam ni Abraham at ni Isaac na aking mga ninuno. Sa araw na ito ay nalalaman ko na ikaw ay tunay na alahayam at ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay walang kabuluhan at walang kabunuhan. wala, kapit patalim na si Sipo. Natotoo na siya. Kasi alam ng mga taga-Sikim na meron kayong magaling na yung alahayam ninyo na dakila. Eto naman, sabi niya, wala kabuluhan mga Diyos-Diyosan. Pero yung nanalo siya sa tagumpay, bumalik siya dito. Si Sipo, bumalik siya dito. Kinalimutan na si Hawa. Kasi, ginamit lang niya si Hawa eh. Mangga yun si Sipo eh. Mangga gamit. Kasi Edomite kasi yun, hindi wala talaga siyang dugo ni Israel eh. Dugo siya ni Esau eh. Kaya lang alam nila dahil isa naman ang nanay nila eh, si Rebecca eh. Nanay ni Esau, si Rebecca. Nanay ni Israel, Rebecca. That's why sinabi, nagpakaawa si Sipo na hinahanap ni Sipo ang Yahwa.
At kanyang sinabi, O Yahwa alahayam, ni Abraham, ni Isaac, na aking mga ninuno. Sa araw na ito ay nalalaman ko na ikaw ay tunay na alahayam. At ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay walang kabuluhan at walang kabuluhan. Siniraan pa niya ang Diyos-Diyosan. Pero yung nagtagumpay na sasagira, bumalik siya sa siniraan niya. Plastic talaga ito, sipo, plastic. Pero bakit tinulungan siya ni Hawa? Dahil kay Abraham, Isaac. Tuloy natin, ha? Okay. Alalahanin mo ngayon sa akin ang iyong tipan kay Abraham na aking ama. May sinaysay sa akin ang aking mga ninuno. At gawan mo ako ng kagandahang loob sa araw na ito. Alang-alang kay Abraham at kay Isaac, naming mga ninuno. At iligtas mo ako at ang mga anak ni Kitim sa kamay ng hari ng Dinaba sa Afrika na tumarating laban sa amin sa pakikipagbaka. At dininig ni Yahwa ang tinig ni Sepo. At ginagalang niya siya dahil kay Abraham at kay Isaac. At iniligtas ni Yahwa si Sepo at ang mga anak ni Kitim mula sa kamay ni Angias at ang kaniyang bayan. At nilabanan ni Sepo si Angias na hari ng Dinaba sa Afrika. Ang lahat ng kaniyang mga tao sa araw na iyon. At ibinigay ni Yahwa ang lahat ng mga tao ng Angias sa mga kamay ng mga anak ni Kitim. Grabe. Oh, yan, ha? Ubus ang pula-pula 1 milyon. Oh, nakinabang si Sipo. 100,000. Kaya Hawa. Nakinabang siya, pero idumay siya na. Dahil nagpakawa siya eh. Alang-alang kay Abraham, kay Isaac. So, ito kasing manggagamit eh. Mayroon kasing lumalapit sa Yahwa dahil mayroon silang purpose, may pakinabang sila. Pag wala ng pakinabang, bye-bye. Bye-bye na, balik na kami sa Diyos-Diyosan. Yan ang mangyari. Wala, di talaga ilik yan, hindi yan binhi ni Yahwa. Yahwa sila. Nagpabotismo pa. Pero kita na, wala na. Balik na ngayon sila sa God, Lord, Diyos, Jesus. Manggagamit. Hindi talaga toong pusong naniwala. So yan. Okay. Tuloy ka, Edmar. Yes. Tuloy. At ang pagbabaka ay lumala kay Angias. At sinaktan ni Sebo ang lahat ng mga lalaki ni Angias at nilukos na kaniyang kapatid ng talim ng tabak. At may bumagsak mula sa kanila hanggang sa kinahapunan ng araw na iyon na may 4,000 lalaki. At nang makita ni Angias na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay namatay, siya ay nagpadala ng isang sulat sa lahat ng mga naninirahan sa Afrika upang pumunta sa kanya, upang tulungan siya sa pakikipaglaban. At siya ay sumulat sa sulat na sinasabi, lahat ng masusumpukan sa Afrika ay hayaan silang lumapit sa akin mula sa 10 taong gulang at pataas. Hayaan silang lahat na lumapit sa akin. At masdan, kung hindi sila pumarito, sila ay mamamatay. At lahat ng mayroon sila, kasama ang kanyang buong sambahayan, ay kukunin ng hari. Kita mo yun, ha? Natalo ni Sipo ang Nibada. Sa dami nila, natalo. Kasi tinulungan ni Yahwa. Ngayon, ito naman si Angias, na lahat ng mga African people, mula sa 10 years old, pataas, ay gawing army para tulungan. Kasi ano na sila eh, dihado na sila. Konti lang yun silang Sipo eh. Pero bakit nanalo? Kasi nandun si Yahwa, tumulong sa kanila. So, tuloy tayo. At ang lahat ng iba pang mga naninirahan sa Afrika ay natakot sa mga salita ni Angias. At sila ay lumabas sa lungsod na humigit kumulang 300,000 lalaki mula sa 10 taon pataas. At sila ay dumating
kay Angias. At sa katapusan ng 10 araw, ay muling binago ni Angias ang pakikipagbaka laban kay Zepo at sa mga anak ni Kitim. At ang labanan ay napakalakas at malakas sa pagitan nila. At mula sa hukbo ni Angias at Lukos, si Zepo ay marami ang mga nasugatan sa kaniyang kamay at napatay mga 2,000 lalaki. At si Soseptar na kapitan ng hukbo ni Angias ay nahulog sa labanang iyon. At nang si Sositar Sositar ay bumagsak, ang mga hukbong Aprikano ay tumalikod upang tumakas. At sila ay tumakas. At sina Angias at Lukos na kanyang kapatid ay kasama nilang tumakas. Ay, O yan. sa dalawa magkapatid na hari. O, takas sila. Dahil yung pinuno nila ito, patay. Oh. Dahil, biro mo, silang sipo, konti lang sila. Ang kalaban lang marami. Tapos yung naubos, nagpapadala pa si Agias ng maraming tao sa Afrikanas mula sa 10 years old pataas para girahin si Sipo. At talo pa rin sila. Ubos-ubos ang mga Afrikano doon. By protection talaga. Oh, kasi tinulungan kasi si Sipo ni Yahweh kasi dumaing siya eh. Na ang alahayan ni Abraham, ang alahayan ni Isaac, tulungan mo kami. Alam naman ni Yahweh na ikaw anak ka ni Mastima ha, hindi kita kadugo. Kaya lang dahil respeto ko yung si Abraham, si Isaac, sige tulungan kita, tingnan natin. Ayan. Tuloy. At hinabol sila ni Zepo at ng mga anak ni Kitim, at kanilang sinaktan sila sa daan na may 200 lalaki. At kanilang hinabol si Asdorabal na anak ni Angias na tumakas na kasama ng kaniyang ama. At kanilang napatay ang 20 sa kaniyang mga lalaki sa daan. At si Asdrubal ay tumakas sa mga anak ni Kitim, at hindi nila siya pinatay. At si Angias at si Lukos na kanyang kapatid ay tumakas kasama ang natitira nilang mga tauhan. At sila ay nakatakas at napunta sa Afrika na may takot at pangingilabot. At si Angias ay natakot sa lahat ng mga araw na baka si Zepo na anak ni Eliphaz ay makikipagdigma sa kanya. Panalo. O biro mo kasi tinulungan ni Yahweh eh. 1,000 na siya. At yun, nagyabang nito si Sipo sa mga kapatid niyang mga Edomites. Na tingnan mo, ginira namin yun oh. Pero talo sila sa amin. Kasi tinulungan. So, ngayon, yung nagkaroon na sila ng tagumpay, ano siya ng piging. Wala, kinalimutan na si Hawa. Bumalik sa Diyos. Bumalik na sa Disdiyosan. Yan ang nangyari. Sa sunod sabat, gigirahin lang Egypt. Apat silang nagsama-sama ng mga bansa. Ang haba ng pila niya, 3 araw Paglalakad mo, doon ka na sa dulo, mula sa simula. Maglalakad, 3 days ang paglalakad mo, puro yung mga haba ng tao yan. Pagdating sa pangatlong araw doon, dulo na. Ganun karami. Pero ang Egyptian kalaban nila 4,000 lang. Ang Israelite 150 lang. Pero yung dumating, lumusob na, naggira na ang, kasi sabi ng Egyptian, huwag kayong sumama. Kasi baka ibinta nyo kami dahil kamag-anak kayo dyan eh. Kami lang muna. Eh natalo na, sige sa tulungan mo kami. Lumusob na ang 150 na Israelite, kalaban sila lahat. Talo sila lahat. Talo sila lahat. Uwi silang Sipo, si Hadad, naluhaan. Biro mo, sa dami nila, pero 150 lang ang kalaban nila. Kasi nandoon si Yahweh eh. Biro naman kasama ng mga, hindi lang nakalagay doon eh. Pero alam ko, mga anghel yung ibang
tumira doon eh, para magtagumpay sa 150. Doon nga namangha ang mga mga Egyptian eh, sa mga pero sa sunod sa abat yan, advance ko lang sinabi sa inyo. Pero matindi, detalyado yon. Abangan nyo, huwag kayong mag-absent. Okay. So ito ngayon, happy si Sipo dito, nagtagumpay siya. Pero ang kanyang pagtawag kay Yahweh, plastic lang. Pinagbigyan lang. Oh, pinagbigyan. Kasi, kapit patalim siya eh, dahil sa ganun nangyari. Hindi siya tulungan ng mga kamag-anak ng mga Edomites eh. Kasi may covenant ang Edomite kay Haring Agia sa Afrika. Dahil nakatulong sa kanila, yung gira nila doon sa bansang Share. So, kita mo, gira-gira nung panahon. Ngayon, gira-gira dito. Matindi na mga gamit, mga missile na ginagamit. Sa kanila, mga espada lang eh. Tsaka sakay sa kabayo. Eto ngayon, hindi na. Mga missile na kasi mga high-tech na eh. Ngayon, ay nagtapos pala. Akala ko may karugtong pa. Tayo dadako sa panalangin, Pastor Richard. Ganon. Tapos din. Si Hadad. Si Hadad. October daw shooting natin. October? Next month. Walang stress. Walang stress. Nawa ay masunod. Nawa ay mangyari na. Sige, tayo pong lahat ay patuloy na humuko at manalangin. O aming Yahweh, sa inyo po ang karangalan sa araw na ito. Salamat sa mga karanasan ng aming mga ninuno na ikaw patuloy na gumagabay at sa mga araw na ito. Katulad noong una ay maihayag muli ang inyong banal na pangalan at makilala ka ng mga remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng lupa. O aming Yahweh, batid mo ang mga pangangailangang pinansyal at material ng iyong mga anak sa mga araw na ito. Lalo tigit ang pangangailangan sa pagsasaayos ng iyong mga salita. Nawa ay pagpalain mo ang mga taong iyong pinili at maranasan po namin na mga bagay nito ay mapunuan sa mga huling araw. Yahweh na aming alahayam, sa inyo po ang karangalan sa pangalang banal ni Masaya Yahushai. Yamat.